Ngayong araw po mga amigo, pag-uusapan po natin kung dahil marami pong nagme-message at nagko-comment about po dito na ano raw ba gagawin ni Tia Mami sa Pilipinas? Mag-aaral yung mga bata, mag-aaral lang daw ba yung mga bata, siya daw ba magtatrabaho, yung mga bata daw ay mabubuli, yung mga bata daw ay pag nagpunta sa Pilipinas. Kumbaga marami ding may ayaw na pumunta sila sa Pilipinas at gusto ng iba ay dito lang daw mag-stay sa bata, pag-aralin yung mga bata dito o sa Malabo City sila pag-aralin. At si Kuya Rowel ang inyong pong kaibigan dito sa Ecuador. Maganda nga po. I-appreciate yung papaano sila nagdadasal habang kumakain. Sopas. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang buhay ng bawat isa? Nandito po si Kuya Raul, ang inyong pong kaibigan dito sa Equatorial Guinea. At ito, binabasa ko yung Partida de Bautismo ni Alyan. Ang pangalan pala ni Alyan ay Heriberto Oroku Matinga. Heriberto. At ganun pala ang nakalagay dito. Pwede sa kanila yun na nga nagkakamali. Tapos lalagyan lang ng snowflake ba tawag nung? Yung kulay white. Tapos basta meron may nakalagay na selyo. Okay na rin. Partida de Bautismo. Tapos Centro Privado. And then pinakita kasi sa akin. Yun ang maganda kila Tia Mami Kasi nagbayad ng tuition, yung unang bayad ng tuition, ito raw yung resibo at naka-enroll na si Alyan. And then nakakatuwa doon na, di ba nakaraan sabi ni Tia Mami, ganito pala sabi ni Alyan nung uling usap namin. Sabi pala ni Alyan, Mama please mag-aaral ako sa mag-aaral na ako, gusto ko na mag-aaral. Sabi doon ni Tia Mami, hindi, huwag ka na mag-aaral. Diyan ka sa kalye, ganun daw. Kasi di ba dati nga kung niyo po natatandaan niyo po, di ba si Alyan gustong bumalik sa eskwela, kaso sabi ni Tia Mami okay lang daw, walang problema. Kaso nagtrabaho si Alyan dahil nga and then so akala ni Tia Mami magdidire-diretso na yung trabaho ni Alyan at hindi na papasok sa school. Ngayon talagang kinukulit si Tia Mami. Kaya sabi ni Tia Mami, sige po mag-aral ka na, sabi niya ganoon. So nakakatawa naman dahil kahit ang edad ni Alyan ay ganoon na ay dito kasi sabi ni Tia Mami, kahit may edad na marami pa rin nag-aaral o bumabalik sa eskwelahan. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, di ba? Kadalasan sa atin pagka elementary, high school, college, dire-diretso yun. Minsan lang yung mga nag-i-stop na sa pag-aaral. Ngayong araw pa mga amigo, pag-uusapan po natin kung dahil marami pong nagme-message at nagko-comment about po dito na ano raw ba gagawin ni Tia Mami sa Pilipinas? Mag-aaral yung mga bata, mag-aaral lang daw ba yung mga bata, siya daw ba yung magtatrabaho, yung mga bata daw ay mabubuli, yung mga bata daw ay pag nagpunta sa Pilipinas. Kumbaga marami ding may ayaw na pumunta sila sa Pilipinas at gusto ng iba ay dito lang daw mag-stay sa bata, pag-aralin yung mga bata dito o sa Malabo City sila pag-aralin at ayaw nila na ilayo ni Tia Mami yung kanyang mga anak sa ibang anak, ganun po. So marami din ako nababasa na ganun po at tanungin po natin si Tia Mami. And then actually nag-usap na rin kami ni Tia Mami about dito kung ano talaga ang setup namin sa Pilipinas, kung paano ang mas magandang gagawin namin. At andun na po ang napakagandang si Tia Celsa na naka-kulay aura africana. Kumukulot-kulot na kasi buhok. Buenas tardes, hermana. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Bien. Tia Mami, no, hay mucha gente ha dicho preguntar, ¿no? Preguntar esto, ¿no? Mucha gente ha dicho preguntar qué tú haces a mi país. Hay mucha gente ha dicho solo tú estar en mi país, estudiar tu niño, solo así, ¿no? Ahora
vamos a hablar eso todos. Mhm. No así. Mhm. Cuando yo para Filipinas, sentar así no bien, mi cuerpo sufre. Mhm. Cuando Filipinas trabajar, Mhm. porque aquí también, no trabajar para cuerpo fuerte, no. Pero sentar así, no bien. Mhm. Toda persona quiere trabajo, aunque poco, pero trabajo. Mhm. Trabajo, trabajar, cómo está, para ver país, para ver que cuando sentar así, posible no bien. Okay. Sí, por eso yo también hablé con Roel, con Bill, porque él es filipino, yo guineana, pero por eso yo hablé con Roel y Bill de que ahora para empezar unos negocios bien ahí para trabajar. Cuando negocios así, todas las personas saben, tía mamé, sabe cómo ver. Negocio bien ahí para trabajar, para todo bien. Así yo quiero. Yo no quiero solo sentar, dormir. No. Cuando negocio así bien, así tía mamé quiere. Sí, sí, porque mucha gente ha dicho, ¿qué hacer chamame ahí tu país, mi país así, ¿no? Negocio. Negocio así. Sí. Ajá. Cuando personas preguntan, dice ahí, tía mamé dice negocio, bien. Negocio así. So yun po mga amigo ang talagang gagawin namin nila chamame. And then kasama ko po si Beljun. And then yung mga dos Filipinos po kung papala rin po ay makakasama rin po namin. So ang talagang plano po ay si Chamami po ay uuwi ng Pilipinas, magne-negosyo po, mag-start po kami ng panibagong negosyo at syempre kaya nga po nag-aaral. Por eso to aprender Tagalog, mi lenguaje. Yo he visto muchas veces tú está aquí sentar, mirar de esto de para aprender Tagalog. ¿No? Pagalo, porque cuando negocio, con pagalo bien. Tagalog. Sí. Medyo nahihirapan si Chamame pero alam ko naniniwala ako pag nasa Pilipinas na ito kukwento ko po sa inyo. Ako po hindi ako marunong mag-Spanish pero sa loob po ng halos 3 buwan na pakikipag-usap ko po sa mga lokal dito, natuto po ako agad dahil iba po yung tuturuan ka at iba rin po yung nakikipag-communicate ka na agad. So, yun po ang pinakamaganda. Kapag nasa Pilipinas na po sila, kausapin ng Tagalog, dito po magsimula na rin na kausapin ko sila ng Tagalog. So ang pinaka maganda po kasi doon, hindi naman po kasi tatanga lang si Chamami sa Pilipinas. Kung sa iniisip po ng iba na akala si Chamami ay tatanga lang, si Chamami hindi po sanay nang walang ginagawa yan. So nung nasa Pilipinas po kami, merong time na sasabihin niya, magpahinga muna tayo sa bahay, huwag muna tayo umalis, kailangan natin maglinis ng bahay. Sa loob po ng ilang taon na nakatira po ako dun sa may bahay namin, noon lang po talaga nalinis ng todo-todo. Kasi kami pag naglinis lang paunti-unti lang. Pero si Chamame sa isang araw, hindi lumulubay katatrabaho kahit mainit po yan. So, nakita ko na napakadali at madaling mag-adjust si Chamame sa Pilipinas kapag nandun na. At naisip po namin nila Belgio na pinakamagandang gawin ni Chamame ay magnegosyo po. Dahil hindi naman siya po pwede na siya ay mga masukan. So, hindi na kami papayag ng ganun. Ang gagawin po namin ay, kaya nga po, meron kaming plano para kay Chamame na magne-negosyo and then syempre tutulungan kami ni Beljun, tutulungan ako na magtutulong-tulungan po kami para po dahil po nagpurguda po kami, yun na po yung aming kailangan maging source of income. So, yun po mga amigo ang gagawin po namin. And then syempre pag rin po kami, magpapatuloy po rin pa kami sa pagbablog sa Pilipinas, no? Ang gagawin po namin ay marami pong pwede kasing content din si Chamami sa Pilipinas. Yung halimbawa po diyan, halimbawa na lang ito pinapag-usapan namin, magluluto kami ng mga pagkain and then si Chamami ang isasama namin. Para din the time na nandito po kasi kami, alam niyo po na napakarami na po natin na nagawa na pagkain, feeding program sa halos araw-araw, nabigyan na po natin dito, natulungan. So, it's time po para sa Pilipinas naman. And then, si Chamame yung ating makakasama doon. Siyempre, yun ang excited si Chamame doon dahil gusto ni Chamame na makita na siya naman ang tumutulong sa Pilipinas. Yun po ang kagandahan na nasabi ni Chamame nung nakaraan na nag-meeting po kami.
At seryoso po kasi at hindi po kasi biro na kami ay ako kagaya ko sila Belgian ay re-resign at magpo-for good sa Pilipinas. Maraming dapat na i-consider, hindi lang yung gusto namin. So nagdesisyon si Chamame na kaming lahat na magtayo ng negosyo, and then bukod doon ay basta hindi siya hindi mamamasukat kasi yung nag-meeting kami akala ni Chamame ay ang gusto ni Chamame mag-aano daw siya, parang mamamasukan, ganoon, mag-aaral siya ng Tagalog. Sabi ko hindi pwedeng ganoon Chamame kasi maaaring hindi sasapat. Sabi ko sa kanya kapag ka namasukan ka. Kasi una pa lang, hindi ka marunong magtagalog, sabi ko ganoon. Pinakamaganda natin, i-guide ka namin unti-unti hanggang sa matuto ka magtagalog, tapos magnegosyo. And then, syempre, hindi ka naman mahihirapan dahil nandun naman kami. Yun ang sabi ko kay Chamame. So, yun, as of now, ang pinag-uusapan namin, ano yung mga negosyo na itatayo namin para may pagkaabalahan si Chamame habang nasa Pilipinas. So, actually may mga naman tayo doon, meron naman tayong mga source of income sa Pilipinas. And then, napag-usapan po namin ni Chamame na kapag hindi nila gusto yung buhay sa Pilipinas ay okay lang, walang problema dahil iaano natin sila. Kung gusto nilang bumalik na dito sa Equatorial Guinea, walang problema. Yun ang aming napag-usapan. Pero sabi ko nga kay Chamame, enjoy niya yung Pilipinas na kasama yung mga bata kasi kagaya ng mga lamis hindi pa nila na-experience kung gaano kasarap talaga sa Pilipinas. So lalo na kapag para sa akin kasi bilang OFW, babalik ako sa Pilipinas, ano man mangyari. So lahat ng halos maaring, di ba, medyo minsan mahirap ang buhay sa Pilipinas, pero pagka magkakasama kayo at saka talagang nagkatrabaho ka naman, masaya. Masaya sa Pilipinas, walang tatalo kahit saang bansa po. Para sa akin, Pilipinas pa rin yung the best. At Chamame, tú ayúdate también tú quieres también aprender todo, ¿no? Hasta conductor, ¿no? Hasta cocinar comida filipina, todos, ¿no? Hasta habla mi lenguaje, ¿no? Todos. Cuando yo aprendí todo así, bien para mí, porque cuando conducir, cuando hablar mi lenguaje, bien, porque si no hablar tu lenguaje, cuando hay alguien hablar, yo así, Sí. no saber, No saber. pero cuando hablar, yo contestar, Tú contestar, sí. así bien. Yan sasabihin siya, Mami. Kung mag-i-stay sila sa Pilipinas talaga at hanggang sa yung mga anak ni Chamame ay makapag-aral ng mabuti. So, yun po mga amigo. Marami pong plano ang gagawin po namin para kila Chamame. Siyempre, nakasuporta tayo lagi dito. And then, abangan niyo po ang mga mangyayari po. And then, siyempre, kami nagpapasalamat sa inyo dahil sa loob ng 2 taon ay kung saan kami pumunta lagi kayo nakasupport sa amin. So, yun po, marami po kayong aabangan. At excited ako dahil nung nagbakasyon sa Chamame, sobrang saya Masaya lang yung laging araw-araw magkakasama kami tapos naglilibot. Pero ngayon, this time, iba na. Pag uwi ng Pilipinas, hindi na kagaya dati na kulang yung oras kulang yung araw nung sa Chamame ay nasa Pilipinas. 1 buwan lang mahigit. Pero ngayon pag uwi sila sa Pilipinas medyo matagal na. So ayun po mga amigo, yun po ang gagawin ni Chamame sa Pilipinas. Kami magnenegosyo, tuturuan natin at i-guide natin si Chamame kasama yung kanyang mga anak. So yun po. Salamat po mga amigo, yun lamang po ang video natin po today at God bless po. Adios, hasta mañana. Ciao! Bye, gracias, ciao. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.